Hello Kitchenatex, welcome to my channel. Tayo ay magluluto ngayon ng adobong napakadali. Yung procedure po ng pagluluto ko ay napakadali. Wala na kayong ka-effort pero sobrang masarap at maanghang. So para lagi po updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. So let's start! So kakailanganin lang natin ng mga ingredients na onion, kahit na pula o puti, pwede naman. Ito yung garlic natin. Mas maraming garlic, mas masarap. Tapos gumagamit din ako ng dark soy sauce para mas maganda yung kulay. Tapos may light din ako. Kunti lang yung dark ko na nilalagay kasi sobrang dark nito. Tapos medyo mas marami yung aking light. Tapos gusto ko maanghang talaga, kaya gumagamit din ako ng chili. At meron din ako ditong whole pepper, yung ating black pepper, pero whole corn yung ilalagay natin. At saka maglalagay din tayo ng yung durog. So ayan, whole corn na black. At syempre, ang gamit kong ang karne, yung ating meat ay liempo. Ito yung pork belly. At hindi rin mawawala yung ating vinegar. So, ang gamit ko dito sa Sweden ay Etika, pero ito yung 24%. Napaka-asim nito, kaya konti-kunti lang yung paglagay ko. Tinitikman ko siya. Sobrang kunti lang, sobrang asim nito. So, ito po yung gamit ko. At saka, konting oil. So, maghihiwa tayo ng ating onion. Kalahati lang yung gagamitin ko kasi sobrang laki nitong onion ko. Yan. Kahit anong hiwa nyo, okay lang. So, yan. Ganyan lang yung pagkakahiwa ko. Tapos, yung ating garlic, babalatan natin muna. Tanggalin muna natin sa kanyang pagkakadikit. Tapos, para siya madaling balatan, medyo i-press natin ng konti. Kasi matagal magbalat pagka hindi natin pinress ng konti. Yan. So, ayan. Na-press na natin. So, madali na lang siyang balatan. Kasi, umaano na yung natatanggal na yung niya. Kumalas na yung balat niya dun sa garlic. Sa mismong laman. Ayan. Kasi pagka hindi nyo pinrest ng konti, medyo kapit na kapit. At saka pagka hiniwa nyo, halimbawa pamprito, mas maganda siya kasi hindi nyo na kailangang yung lumalabas na yung aroma niya. Kasi na-press mo na siya. Hindi katulad yung buo pa siya tapos hihiwain mo lang. Hindi siya lumalabas yung tunay na lasa niya pagka hiwa-hiwa mo lang. Yan. So, hindi na natin kailangang hiwain to. Kasi na-press naman na natin. Kumbaga, lalabas na yung lasa niya. Tapos, sunod ko yung chili. Ito ang gusto ko na pino ang hiwa para lumabas talaga yung anghang niya. Masarap kasi maanghang.
Pero kung may bata kayo, panghuli nyo na lang lagay yung sili. Bumawas na muna kayo ng para sa mga kids. At saka kayo maglagay ng sili. Lutuin nyo ulit ng chili. Yan. Masarap kasi maanghang. Natutunan ko yan sa mga Indonesia at saka sa mga Thailand na nakakasama ko. Ang sarap na maanghang. So, ilagay na natin lahat yung ating ingredients. Ilagay na rin natin yung toyo. Yung toyo, tansyahin nyo na lang kung gaano yung niya, yung alat niya. Mag-asin na lang muna kayo sa pagkatapos nating malagyan ng toyo at kulang pa yung alat niya. Mag-asin na lang muna kayo. So, ilalagay ko na lahat. Ganyan ako kadaling mag-adobo, pero masarap. Sabi ko sa inyo, masarap. Lalagyan ko na rin ng whole corn. Tapos, yung ating suka, ilalagay na natin. Kunti-kunti lang, sabi ko nga, kunti-kunti lang. Kasi, sobrang maasim. So, lalagyan din natin ng durog. Ayan. Durog na paminta. Ayan. Pagkatapos, sabawan na natin ng marami. Yan, yung talagang lalambot siya. Tapos, kahit na ito ay belly, naglalagay pa rin ako ng konting mantika. Ayan. Nilalagyan ko rin kahit mga 1 tablespoon kasi once na natuyo yung water, bali, yung hindi siya didikit sa kawali kasi nilagyan ko siya ng mantika, yun magpiprito na ng konti hanggang sa lumabas na talaga yung tunay na mantika niya. Yun yung sikreto ko. Kaya ko siya nilalagyan ng konting mantika. So, ngayon pakukuluin na natin. Napakabilis lang, matagal lang magpalambot. Walang kahasal. Lagay mo na lahat dyan. Yan yung tinatawag na, tinatamad na pag-aadobo. Pero ang lasa, swak na swak. So, tatakpan na natin. Hindi na ako naglalagay dito ng mga Ajinomoto o kung ano. Kasi yung toyo na ginamit ko, masarap yun, malinamnam. Pero kung gusto nyo maglagay ng betchin o yung mga, kung ano, chicken, ano nga ba yun, yung mga pampalasa, pwede naman. So, ako hindi na naglalagay kasi masarap yung toyo na gamit ko. Dinamihan ko siya ng tubig kasi gusto ko malambot na malambot yung adobo ko. Kasi ayoko nung medyo matigas. So ngayon pakuluin muna natin. Saka natin babalikan pag malapit na. So yan, kumukulo na yung ating adobo. Palalambutin lang natin siya. Malambot na po siya. Tamang-tama na yung lambot niya. So, patutuyuin lang natin. Sa gustong may sabaw, eto ay pwede na. Pero gusto ko nagmamantika talaga. Yun yung the best na adobo. Halo-haloin lang natin para baka magputong sa ilalim. Lakot na ng ang sabaw niya. Ibig sabihin, may kasama na yung mantika. Ang sarap po niya. Sarap. Promise. Talagang masarap. Ganyan ako kadali mag-adobo. Hindi na ako nag-iisa. So, ito luto na yung ating adobo. Nagmamantika ang ating adobo. So, napakalambot po niyan. Ayan o. Ang lambot. Ayan. Pero hindi siya durog. Wala akong kanin. Ang sarap. Ang sarap po. Sobrang sarap.
Hindi na natin kailangan mag-isa. Sabay-sabay mo na yan. Pagkahiwa mo, lahat ilagay mo na tubig o ano. Wala na akong dinagdag na tubig dyan. Ang sarap niya. So, isa pa nga. Yung ano niya, na-cover ng mga sauce yung karne. Hindi mo na kailangan i-marinate kasi matagal mo siyang nilalaga na may kasama ng mga ingredients, hindi mo na kailangan i-marinate pa yung karne. So, ganyan lang po kasimple ang aking adobo. Para lagi updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe. Thank you for watching!